Secretary Remulla, noong nanalo na si Bongbong Marcos at hindi pa pupunta ng Amerika, sinabi niya, very dismissible itong kaso na ito. Dismiss na ba natin, Pastor? Sabi niya, wag muna kasi para merong katuwiran ka na para sa extradition na meron kapang kaso dito. Dismissible po yan. Kaya binangon yan. Ngayon, ginawa pang complicated. Hinati po. Isang kaso lang po yan. Hinati. Ang kalahati dito sa Davao, ang kalahati dyan sa Pasig. Ito'y panggigit. Ito yung statement ni Pastor Kibuloy. Mismo si Boying Rimulya. Liliwain natin para maliwanagan nyo. Ha? Mismo si Pastor ay si Boying Rimulya. Nagtataka tayo. Parang nagbago ng isip, ha? CIA at ng FBI na nasa likod ng lahat ng ito. Puti po ang nasa likod ng lahat ng itong nangyayari sa akin ngayon. Kaya naging complicated kasi naging kaibigan nila at naging kasabwat ang rehimeng Marcos, ang administrasyong Marcos, at sila mismo, si Marcos mismo, ang pinagkanulo ako at ibinigay sa kamay ng mga puti. Naggagawin na nila ang gusto nilang gawin sa akin sapagkat ayaw nila yung kaso doon sa Amerika na mapapahiya siguro sila. Ganito po ang mga senaryo ngayon na nangyayari ngayon sa ating bansa. Nung hindi po nangyayari ang lahat ng ito, hindi ako kumagat sa kanilang mga patibong. Anong ginawa nila? Binuhay nila ang kasong sobra 3 taon nang nandyan sa DOJ na mismo si Secretary Remulla noong nanalo na si Bongbong Marcos at hindi pa pupunta ng Amerika, sinabi niya, very dismissible. Yan, okay? Very dismissible yung kaso. Sabi, di umano ni mismong Secretary Boying Rimulya ng DOJ. Alam mo, minsan na ito nakakaasar, pabago-bago. Nag-iiba. Alam mo, dapat, pag ang tama ay tama. Pag ang mali, mali. Hindi ko alam, pabago-bago ng isip eh. Ang tama ba ay conditional? Depende kung ano ang kondisyon ng Pangulo, ng administrasyon, ng gobyerno, o pagkakampihan. Kasi pag pabago-bago po, ang usapin po ito ay nagiging politika at hindi po maganda. Ang tama ay tama, ang mali ay mali. Itong kaso na ito, dismiss na ba natin, Pastor? Sabi niya, wag Sabi, dismiss na ba natin? Pastor. muna kasi para merong katuwiran ka na para sa. In short, sinasabi na dismissible. Dismissible tapos ngayon kakasuhan. Ibig sabihin, mahina po yung kaso. As simple as that. Tapos ngayon, hinahati pa yung kaso para ano? Pahirapan, meron sa Davao, meron sa Manila. Kasi alam mo, hindi lang naman sa administrasyon na ito, kahit sa dating-dati pa, ginagawa yan. Kung gusto mong, alam mong mahina ang kaso, wala namang ipapanalo, harasin mo na lang. Kasuhan mo sa iba't ibang lugar, mahihirapan. Kaya lang hindi po maganda yon. Hindi ko po sinasabi ngayon lang to ha. Nangyayari yan kahit before. And that is public knowledge. Extradition na meron kapang kaso dito. Dismissible po yan. Kaya binangon yan. Ngayon, ginawa pang complicated. Hinati po. Isang kaso lang po yan. Hinati. Ang kalahati dito sa Davao, ang kalahati dyan sa Pasig. Ito'y panggigipit at pagpapahirap. Tingnan po ninyo, noong implement nila yung warrant of arrest, dito po sa kasong itong binuhay nila, dismiss na po yan. Mag-4 na taon nang na-dismiss yan. Dapat nga wala ng prosecution, wala ng kaso yan. Dapat binasura na yan kasi fail to prosecute yan eh. Failure for. Yan ang sinasabi natin, dismiss na eh. Paulit-ulit, dismiss na yan. Ulitin ko pa para tumanim sa utak nila. Dismiss na yan. Ito ba ay nakadepende sa nakaupo, sa iyong paniniwala, sa iyong reliyon? Ang tama-tama, matanong ko kayo, ano po kulay nito? Puti ito, di ba? Puti. Kung nakaupo ba si Marcos, puti pa rin ito? Kung nakaupo si Sara Duterte, puti pa rin to.
Kung sakaling maging presidente si Tambaluslos, puti pa rin ba ito? Kung sakaling makaupo si Trillanes, puti pa rin ba 'to? 'Di ba? 'Pag tama, tama, 'pag puti, puti. Regardless kung kaaway kita, kabati kita, nagsuntukan tayo, nagkape tayo, kahit ano pa 'yan, puti pa rin ito. Kaya 'pag nagkakaiba-iba, pagdating sa nagiging politika, bakit tayo nagmumukhang bobo? Kasi kahit matalino ka, 'pag sinabi mong itim 'to, bobo ka talaga. Kaya maraming matatalino nagmumukhang bobo, Bakit? Kakaipit, Dismiss na. Ano pa pag-uusapan? Ito ulitin ko ha, hindi ko sinasabing walang kasalanan si Pastor Kibuloy. Hindi ko rin sinasabing wala siyang kasalanan. Ang pinupunto natin dito, bakit dismiss na, nabubuhay yung mga kaso? Yan ang nakakatakot Pag tayo ba kakampi ni Duterte, sisilipan ka. Kasi pag hinayaan natin ito, yung ginagawa dito, pustahan tayo, may kasunod pa to. Hindi to matatapos Nakakatakot yan. Sino isusunod nyo? Si Banat Bay? Hindi ako magbubuhat ng sarili kong bangko. Sino? Mga vloggers? Pag dikit sa Duterte, gaganituhin nyo? Sino isusunod ninyo? Kailangan umimik Sino sisilipan ninyo? Puti yan Pag puti, puti. Kahit sino nakaupo. Huwag tayong magsilipan dito. Naman, kahit kayo dilaw pula. Don't tell me, hindi nyo alam na silipan ang nangyayari ngayon. Huwag tayong Iyan ang lagi kong tanong. Kung binabastos ba ni Pastor Kibuloy si Tatay Digong? Kung binababoy ba ni Pastor Kibuloy si Tatay Digong? Kung tinatarantado ng SMNI si Tatay Digong, buhayin kaya yung kaso? Tanong ko lang sa inyo, tatanggalan kaya ng prangkisa ang SMNI? Kayo bashers o hindi, sagutin nyo yan. Yung taos-puso hindi yung panatiko ka. Di ba? Try nyong banatan si Tatay Digong ngayon. Tingnan natin kung may kaso pa yan. Yan ang mahirap Sinong next nakadikit ni Tatay Digong ng mga Duterte gigipitin? Tanong lang po yan. To prosecute, kailangan ibasura na yan ayon sa batas. Pero binuhay. Pagkatapos nag-announce na si SOJ Remulla na ito ang mangyayari. So ito dito sa Davao Bay. Kanya mismo, dinismiss. Dismissable. Tapos ngayon, kinasuhan, 2. Kayo na sumagot. Ang dito naman sa Pasig, hindi natin alam kung ano, pero merong kalahati ng kasong ito nandyan sa Pasig ngayon. Ngayon, because we are law-abiding, nung lumawas ang warrant of arrest na ito pong 5 kong kasamahan na puro mga inosente, dinamay noong mga dissidents na lumabas dito, yung mga magnanakaw sa kaban ng Bansang Karian, pagkatapos lumayas at pinapaniwala itong mga puting ito na gumawa rin ng kaso sa Amerika, ay ganito po ang nangyari. Kayon, iniwan nila yan dito. Simpleng kaso lang po yan. Napakasimple. Kung wala po nangingialam ang bansang puti, harapin ko po lahat yan. Napakasimple po ng mga kasong yan. Napakasimple po niyan. Kaya lahat na ginagawa nila sa Kongreso, sa Senado, puro po yan patibong. Hindi ko alam kung ang $2 million, which is 110 million pesos, nasa kamay na ng mga atat na ito na maging award nila. Kaya atat silang ako ay kanilang madampot, mahuli
nakikinig ngayon ng PNP, NBI, CIDG, baka hindi niyo alam ang mga bagay na ito, na kayo ay sumusunod lamang at hindi nyo alam ang mga bagay nito na sinasabi ko. Dapat malaman ninyo na itong kaso kong ito complicated sapagkat dalawang bansa ang nagkasabwat, bansang puti at bansang Pilipino. Ito hindi po natin kasi baka mamaya komentar, hindi po tayo galit sa mga Kano. Sa katunayan, meron kaming mga very close relatives na may mga asawang puti. Okay? Hindi ito about sa puti, yung administrasyon ng mga puti. Okay? So, hindi po natin dinidiscriminate ang Americans dito. Kaya lang, ako, kahit anong lahi, hindi tayo dapat nagpapahawak. Kasi katulad niyan, hindi ako pabor sa pagpasok ng ICC. Diba? Same thing, hindi dapat sila makikialam dito sa atin. Wala silang jurisdiction dito. Matagal na po yung kaso sa Amerika nga eh. Kaya tayo nagkakaproblema. Kaya, alam nyo, hindi naman tayo nagiging nagtatali-talinuhan dito. No? It is simple. Kaya, lagi ko sinasabi, kaya minsan ang tao, kahit abogado ka pa, kahit doktor ka pa, kahit may doctorate degree ka pa, kahit may masteral ka pa, kaysa Harvard ka nag-aral, pag ito tinawag mong itim, dahil sa iyong political affiliation, magmumukha kang bobo. Hindi mo kailangan maging matalino. Actually, ang 7 years old, kayang i-distinguish to as puti. Minsan, yung mga simple minds, sila yung nagmumukhang tama. Bakit? Kasi pinipilit i-twist ang isang bagay. Yung mali, ginagawang tama, at yung tama ay ginagawang mali. Depende sa political affiliation. Ang nagsabuatan para ko'y damputin at ang endgame ay extraordinary rendition, which may be kidnapping and which may be assassination. At ako ay very inclined ako na assassination talaga ang mangyayari sapagkat para bang iniisip nilang ako ay mayroong kinalaman sa politika mo at ako'y hadlang sa kanilang mga plano. Yan. Hadlang ako sa mga plano. Kasi hindi nila kayang manalo. Hindi nila kayang manalo sa organic way. Tatandaan natin, malaking bagay po kasi ang organic. Pag pinipilit mo ang isang bagay, hindi po yan organic. Bibigyan ko po kayo ng halimbawa. Hindi kayang manalo, ang gagawin, ayaw sila ng tao, ang gagawin, sisiraan yung ibang tao, sasarahan ng channel para humina sila at sila ay manalo sa eleksyon. Hindi po organic yun. Kasi hindi ka naman talaga gusto ng tao. Kaya nga may mga binsa, may mga may mga nagko-komentaryo dito. Sabi ko, wala talaga sa hulog yung tao na yun. Anong komentaryo nila? Ang dami ng Kingdom of Jesus members, nasa 6 million, million kayo. Tapos ang unti nang nanonood kay Coach Oli, ba't di nyo naman lang suportahan at panuorin nyo si Coach Oli? Diba? Sinusuportahan kayo? Hindi po organic, hindi po ganon. Kasi kung ganon ang tingin natin sa isang bagay, hindi po organic. Hindi natin po pwedeng pilitin ng isang bagay, hayaan mo silang kumusa. Pag pinilit mo yung manood, wala po yan. Kaya nga hindi ako naniniwala doon sa mga trolls tapos puntahan nyo yung mga nagsisimula, di ba? Uso yan sa mga channel. O punta kayo sa channel ko, subscribe kayo, tapos pupunta ako sa channel nyo, subscribe. Hindi po organic yun. In the long run, hindi yan manunood. Artificial eh. Pero pag gusto ka niyan, papanuurin at papanuurin ka. Same thing sa politika. Pag gusto ka na yan, tingnan ninyo. Alisin ko to. At nagahang na naman ba tayo? Isipin nyo, in-announce pa lang yung Sabado, yung rally sa Davao.
ang dami ko nang naririnig nagsusumiksek gustong pumunta. Bakit? Sila mismo eh. Gustong gumastos. Coach, punta tayo. Kami, gagastos kami, ganito, ganito, ganyan, ganire. Sabi ko, wala akong pera, kayo na lang. Diba? Yun yung organic. Pero yung hindi organic, yung pupunuin mo yung rally dahil babayaran mo. Hindi yan magkukusang loob lumapit sa'yo, magsusumiksik. Huwag po nating sanayin ang mga tao ng ganun. Tuloy ka. Mga Ano ba tayo? yan, napakasimple po ng mga kasong yan. Hindi ko rin kasalanan yun. Ngayon, ginagawa ninyong kasalanan sa amin yun. Problema po ninyo yun. Ngayon, ako po ay hindi nagtatago sa kasong itong napakasimple. Malayo po yun. Kayang-kaya ko pong harapin yan. Kaya ko nga harapin sa Amerika kung dadaan lang sila sa tamang proseso. Kathleen Kukuchi, live po. Ala ka na. Ito pang sa aking sariling bansa. Naging complicated po ito sapagkat ang lahat ng ginagawa nilang ito, patibong po. Bakit ginawa nilang available dito sa Davao? Para ko'y lumitaw at pumunta doon. Tapos naghihintay yung Sergeant at Arms na may warrant of arrest. Dadalhin din ako sa Maynila. Pagdating doon, yun po ang endgame. Extraordinary rendition pa rin. Babagsak pa rin ako sa kamay ng mga puti. Gusto ko man o hindi. Dito nga sa aking compound, surveillance ako kung paano nila akong pasukin, lalo na kung akong kusang loob pupunta doon na para kang manok na pumunta sa bitag na alam mong bibitagin ka. Kaya hindi po ako nagtatago nang dahil sa ako'y may kasalanan o kaya ang aking mga kasamahan na kawawa naman, tignan ninyong ginawa sa kanila o pinasuot ng orange. Ito po ba tama? Legal po ba yan? Kasi hindi pa naman sila preso. I don't know kung tama, accurate yung pagkakaunawa ko sa sinabi ni pastor, pinagsuot agad ng orange. Parang hindi naman ata tama iyon, no? Hindi pa naman preso eh. Na para bang may mga kasalanan na sila. Sabi dito, Coach Oli, bakit ganyan ang due process na? Alam mo, may problema talaga tayo sa due process. Ang nagiging sukatan ngayon, hindi na due process eh. Ikaw ba dikit sa Duterte o hindi? Pag dikit ka, ayos, delikado ka. Kat yan ay proseso, nagpapasakop po kami, law-abiding po kami for nation building po ang aking pakay. Ang aking pong ministry mapayapa. Walang nangingialam po. Kami ay tumutulong sa ating bansa. Alam po ninyo lahat yan. Hindi ko na dapat i-explain lahat sa inyo yan. Mahina na naman po ba yung signal? Akala? Ngayon, bakit po ako ay hindi pupunta doon? Simple lamang po yan. Available eh. Lolita Domingo, shout out. Pagkatapos, simpleng kaso pa. Pero ang endgame, dadalhin ka rin sa Maynila. Dadalhin ka rin doon. Hindi ka nila mapapunta doon sa Senado. Ganito yung kanilang endgame. Doon pa rin ang bagsak ko. Ang katapusan, extraordinary rendition pa rin. Babagsak pa rin ako sa kamay ng mga puti. Yon. Shelly Nishi, maraming salamat po from Japan din. Thank you Shelly Nishi. Mga kaibigan, yan po ang iniiwasan kong mangyayari sa akin sapagkat I am preserving myself. Ito po ay wisdom ng Panginoong Diyos to preserve myself. Iniingatan po ako ng Ama na hindi ako pupunta sa patibong ng tao para mangyari ang kanilang gustong gawin sa akin na kanila akong bawian ng buhay sapagkat ako'y hadlang sa kanilang mga plano. Yan po ay pag-iingat ng banal na Diyos sa akin. Gusto ninyo akong lumitaw para harapin ang lahat ng ito? Ito po ang kondisyon ko. Bigyan ninyo ko ng garantiya na hindi mangingialam ang mga puti sa kasong ito sa Pilipinas. Simple lang yung hamon. Hindi mangingialam ang puti. Alam nyo po, kahit sinong bansa, okay, hindi sa galit tayo sa kano. Pero sana wag tayong maging tuta ng mga kano.
Kay Kano yan, kay Hapon yan, kay Australiano yan, Meksikano, Italian, etc. Huwag tayong magpatuta. 'Pag wala silang jurisdiction dito, wala silang jurisdiction. Meron namang sariling kaso, eh. Tama po yung puntos para sa akin ni Pastor Kibuloy. Matagal na yung kaso nun, hindi hindi nga umuusad, eh. Alam nyo, nauunawaan ko si Pastor Kibuloy. Hindi dahil sa tingin ko may kasalanan siya o wala siyang kasalanan. Uulitin ko, korte ang magdedesisyon nun. Ang problema dito, magtataka ka. Bakit bigla ka na lang nagkaroon ng kaso, na-dismiss na at matagal nang hindi na nga umuusad. Kaya kung kayo si Pastor Kibuloy, siguro same thing ang gagawin ninyo. Bakit bigla-bigla naman 'to? 'Di ba? Simple. Hindi mangingialam ang FBI, ang CIA, ang US Embassy. Bigyan ako ng garantiya ng presidente ng Pilipinas. Bigyan ako ng garantiya ng Secretary of Department of Justice Boying Remulla. Written po yan, written. Bigyan ako ng garantiya ng PNP head na si Marbil, General Marbil. Bigyan ako ng garantiya ng NBI head at CIDG. May garantiya na hindi mangingialam ang Amerikano at walang mangyayaring extraordinary rendition. Ako po ay lilitaw at haharapin ko ang lahat ng kasong yan kahit saan nyo dalhin dito sa Pilipinas. Yon. Maliwanag po yan. Bakit hindi natin ibigay yung hamon ni Pastor Kibuloy? Una, lihitin mo naman yung hamon niya eh. Bakit? Legal po yan. In the first place, hindi naman talaga dapat nakikialam ang mga Kano sa mga kaso dito sa Pilipinas. Hindi lang po Kano, pati ICC. At yan sinabi niya, haharap siya. Tapusin na natin tong issue. Magkaroon lang ng written galing sa Presidente, PNP Chief, DOJ Secretary, PNP Head, CIDG Head at NBI Head. Ano bang masama? Yung written na hinihingi na hamon ni Pastor Kibuloy ay talaga namang dapat ipinatutupad sa bansang Pilipinas. Bakit? May sarili tayong soberanya. Wala silang jurisdiction sa bansang Pilipinas. At kahit sinong bansa, wala silang jurisdiction sa bansang Pilipinas. At hindi po pwede, wala sa batas ang rendition. Kailangan po yang litisin. Nauunawaan? So, lahat ng hinihingi ni Pastor Kibuloy na kondisyon, tapusin na natin. Ibigay nyo na. Sabi nga, ibigay mo na. Ibigay nyo na. Legal naman yun eh. At yun dapat lang. Kasi kung sa tingin mo, delikado ang buhay mo, bakit hindi mo bigyan ng confidence yung tao? Yes, walang mangyayari sa yung rendition. Yes, hindi makikialam ang Amerika. Sumuko ka na, harapin mo yan, tapos ang usapan. Except lang kung tuta tayo ng Amerika, ng mga Kano. Or hindi natin kayang awatin yung mga Kano. Simple, di ba? Kasi normal naman yan eh. Di ba? Halimbawa, huhulihin ka, takot ka dun sa mga pulis. Pwede mo naman siguro i-request, pwede ba si General ganito ay kasamang huhuli sa akin kasi kaibigan ko yun at confident akong hindi masasaktan? May masama ba dun? Wala naman sigurong masama dun. Para matapos na. Kaliit na bagay eh. Written lang. Magsalita lang ang kung sino man dyan. Sige, sa secretary, pakidictate mo yan. Pambihira, wala ba kayong secretary? Wala ba kayong abogado? Sasabihin ko, 1 + 1 = 2, 2 + 2, lista mo yan lahat ha. Okay, pirmahan ko. Send mo na yan. Tapos sumuko ka. Bakit ginagawa natin complicated yung masimpleng bagay? Unless talagang tama si Pastor Kibuloy.
Meron talagang plano sa kanya manghimasok ang Amerika, meron talagang plano sa kanyang rendition. Simple lang naman yan eh. Halimbawa, sabi sa'yo, "Oy, ikaw, adik ka. Ba't di ka magpa-drug test?" Simple lang eh. Kung hindi ka talaga, ito, sige. Kunin nyo lahat ng buhok ko. I-test nyo. Simple, di ba? Unless, addictus talaga. That is a different story. Simple lang naman eh. Yung hinihingi ba na request ay illegal? Hindi naaayon sa batas. Halimbawa, hihingi niya sa'yo, "O sige, susuko ako. Patayin mo muna yung asawa mo." Yun, illegal yun. Hindi mo pwedeng sundan yun. Pero yung request niya, "Pwede ba maipangako mo sa akin pag suko ko, safe ako?" Abay, dapat nga lang yun. Actually, dapat yun. Isusulat lang. Gusto mo, ako na sumulat. Dictate nyo, tawag nyo sa akin, ako na susulat. Kung tinatamad kayong magsulat, tapos mapipirmahan natin. No. Apakadali namang isulat. Bakit pinaiikot-ikot pa natin? Ganun lang naman yun eh. Pasig man o maging dito man, pagkatapos si Hontiveros diyan sa Senado, ihinto mo na ang iyong muro-muro na hearing. Dumiretso ka na sa korte. Tulungan mo yung mga sinungaling na mga witnesses na yan na gumawa na sila ng affidavit sapagkat idagdag mo na yan sa kaso. Okay, pag-usapan natin yan. Yung request ba niyan, halimbawa, tigilan mo na yan, Risa. Tigilan mo na yung gusto mong plano mo dyan. Yun ba illegal? Hindi. Tama lang yun. Bakit? May kaso na eh. Yan nga yung sinasabi natin, may kaso na. Sinampahan na. Bakit gusto pang litisin nitong si Risa sa Senate? Kahit sinong abogado na hindi bayad, na hindi, walang political affiliation, sasabihin sa inyo, hindi na yan dapat pinag-uusapan sa Senado at hinihirit pa kasi may kaso na. Alam po yan ng mga abogado. Hindi ko po sinasabing matalino ko, hindi ko sinasabing nag-aabogaduhan tayo dito. Pero yan po ang lehitimo, naitanong na natin yan. Hindi po pwede sasabay. Kaya nga sinasabi, Coach Oli, paano naman yung mga nabiktima ni Pastor Kibuloy? Eto, hindi ko sinasabing walang kasalanan ulit si Pastor Kibuloy, may kasalanan. Pero, dati ko pa sinasabi, kung lilitisin sa Senado yang mga di umanong nabiktima ni Pastor Kibuloy na gustong gawin ni Risa, ginagamit nyo lang. Kawawa yung mga biktima na yan. Bakit? Wala silang makukuhang hustisya sa Senate hearing. Bakit? Walang karapatan ng senador. Ang Senado humusga kung sino ang tama o mali. Kung guilty or not guilty. Hanggang in aid of legislation yan. So halimbawa, ikaw yung nabiktima, nilaglaglad ka dyan ng personalidad mo, na-stress ka dyan. Matutulungan ka ba? Hindi. Hindi ka dyan matutulungan. Makukuha mo ba ang hustisya? Hindi. Merong hustisya sila in aid of election. Sinong nakinabang? Ikaw ba na biktima? Just in case, for discussion purposes, isipin natin talagang biktima ka, hindi ka peking biktima o pabiktim lang. Wala kang makukuha ang hustisya dyan. Ikaw lang ang kawawa dyan. Sino maswerte sila? Tataas ang rating. Sasabihin ng mga kapwa nilang partido, ay nakikipaglaban. Ilagay natin bilang presidente, presidentiable o vice presidentiable sa susunod na election yan si Risa. Sinong nakinabang? Yung biktima, si Risa. Tanong lang po. O kahit kayong mga dilawan, sige, sagutin nyo. Kayong mga basher, sino makikinabang? Kaya nga dun sa husgado eh.
Oh, ngayon, para matapos na, pirmahan nyo na. Written. Tama naman lahat yung sinasabi ni Pastor Kibuloy. Well, may ni-request ba siyang illegal? Oh. Kahit tanungin nyo ang mga abogado. Ang bagsak natin, kaya doon ka na pumunta. Huwag ka nang Diretso na. magpa-arte-arte pa diyan sa sa Senado. Ang dami mong arte. Ako ang ginagamit mo para ikaw ay pumunta sa mas higher position. Alam ko na ang galaw mo, alam ko na yung style mo. Puro sinungaling ang kasama mo. Sa sino ka? Kung ikaw kumuha ka ng sinungaling na mga witnesses, ano ka? Di ba sinungaling ka rin? Kaya huwag ka na mag-inarte dyan. Pumunta ka na doon sa korte sapagkat hindi ka naman korte. Ngayon, kung gusto mo ako talagang pilitin pumunta riyan, gumawa rin kayo ng nararapat. Yung 17 conditions ko, harapin ninyo yon para pantay tayo dyan sa Senado mo. Malabo nang mangyari yun kasi moro-moro na lahat ang ginagawa ninyo. Extraordinary rendition pa rin ang bagsak. Alam mo, I agree with huwag ka magagalit, Risa, or pag pinagpilitan nyo pa rin niya sa Senate na yan, moro-moro talaga kalalabasan yan. Bakit? Magdodoble-doble. Pahihirapan nyo lang tao, papahiyain nyo lang, ginagawa nyong trial by publicity kasi may camera dyan. Kaya gusto nyo dyan. Alisin nyo camera, tingnan ko kung magsipasok kayo dyan. Meron na sa korte. Korte na eh. Pag nilitis mo pa dyan, tuna yan. Ha? Moro-moro. Kaya pwede ba, Risa, total, hindi mo kayang mag-conduct, in my opinion, ng patas na investigasyon. Bakit? Nahusgahan mo na si Pastor Kibuloy from the beginning eh. Sinasabi mo na eh. Siya ang may kasalanan na. Anong investigasyon ang gagawin mo dyan? O, sabi ni Noel Watin, hindi ko alam kung basher to o nangaasar lang. Pwede ba magpakulong na lang si Kibuloy kapalit mag-resign si BBM, payag ka, Coach Oli? Alam mo, hindi naman issue kung payag ako o hindi ako payag. Hindi po yun ang issue. Ang tanong, papayag ba si Marcos? Pangalawa, papayag ba si Pastor Kibuloy? Di ba? Ikaw ba? Balikan kita ng tanong. Noel Watin, papayag ka ba magpakulong? Pero hindi na namin i-discuss si Pastor Kibuloy. Papayag ka? Sagot ka, Noel Watin. Oh. Hindi na ako magkikibuloy. Wala na, hindi ko na pag-uusapan si Pastor Kibuloy pero magpapakulong ka. Payag ka? Mahirap sa inyo eh. Sige. Gusto kita makila sa kulungan. Titigil ko na to, off ko na to, ngayon din. Hindi kasi may nag-comment, pwede ba pakulong na lang si Kibuloy kapag mag-resign si... wala naman sa akin yun, mag-resign daw, payag ba raw ako mag-resign na daw si BBM, magpakulong lang si Kibuloy. Hindi ako dapat tinatanong mo, tanga. Hindi, tanungin mo si Marcos at saka si Kibuloy kung payag sila. Ako, tatanungin ko ikaw. Oh. Papayag ka magpakulong. Titigil ko na to. Wala nang kibu-kibuloy sa channel na ito. Bilis, sagot! Gagalit tuloy si Gusto ko yung picture mo nandoon na araw-araw. Nakikita ko nakakulong. Dadalawin pa kita. Wag na magkibuloy-kibuloy dito. Pupurihin ko si Marcos araw-araw. Oh, gusto kita makita sa kulungan. Pagpuntahan nyo yung channel, gusto ko yung picture niya. May picture ba yan o troll? Kung walang picture yan, troll yan. Puntahan nyo yung channel. Subscribe na rin kayo sa kanya. Para magkaroon siya subscriber. Oh, tapos tingnan nyo yung muka. Para pag nakita ko sa kulungan, parehas. Oh, tigil na natin to, kibu-kibuloy na ito. Sagot! Ang tagal! Ano?
Eh, tatanungin mo ko siya pastor ang tanungin mo tsaka si BBM. Ah. Ay, kayo, wag na kayong pupunta rito pag nagpakulong yun, ha? Ah. Walang mukha, walang upload. O, kita mo. Troll. Na-check. Di ba? Kanino galing yan? Kaninong troll yan? Alam mo, ito problema. May tanong kasi ang taong bayan sa kanila. Alam nyo na kung ano-ano itong mga tanong. Instead na sagutin, magpapalaganap sila ng trolls. Hindi po ganyan ang pagsolusyon sa problema. Alam nyo, namimiss ko na yung si Tatay Digong. Yung laging may talk to the people. Ngayon, hindi ko na alam kung asan sila. Ang nagdadadakdak na lang ngayon, yung mga kampon ni Tambaloslos at si Risa Ontiveros. Silang nasa ibabaw, wala na. Ang gagawin, bang! Instead na sumagot, pakalati ng trolls. Unleash the trolls. Sagutin nyo yung mga tanong. Tao kami, hindi tae. Kaya sinasabi ko sa inyo, maging mautak na po tayo. Ito in my personal belief lang, in my opinion, hindi tayo pagpapalain ng Diyos sa ating mga liderato until matuto tayong gawin yung ating responsibilidad. Ano yung responsibilidad natin? Matuto tayo, kumilatis, mag-research, at bumoto ng naaayon sa ating puso at hindi naaayon sa apelyido. Hindi natin masisisi ang gobyerno kung tayo ay hindi marunong bumoto. Tatandaan po ninyo, tao ang tingin sa atin ng mga yan pag may eleksyon. After the election, tae na ang tingin nila sa atin. Kita mo, hindi na tayo sinasagot. Gino-ghosting na tayo. Ano? Yung mga trolls ang sumasagot sa atin. Hindi namin kailangan ng sagot nyo. Ang kailangan namin, you talk to the people. Gaya ng ginagawa ni Tatay Digong. Anong pakialam namin sa sagot ng mga trolls? Ikaw ang maging presidente, ikaw maging vice president, ikaw maging senate president, ikaw maging speaker of the house. Tsaka ka magsalita. Pipi ang mga amo nyo. Oh, may bibisitahin kayo. Sabi dito ni Sherin Marie, mga tangang DDS. Oh, ang lalim, di ba? Kayo na sumagot. Ang lalim, di ko kayang sagutin. O, pakicheck nyo. May muka may muka. Tingnan nyo kung may nakapost yung channel niya. Babalik kayo pagkapuntan nyo. Sige. Baka hindi na kayo bumalik. Doon na kayo manood. Subscribe na rin kayo sa kanya. Yun pa rin ang endgame. Hindi ko alam kung ang $2 million ay nasa kamay na ng mga taong itong atat na ako'y kanilang madampot, makuha at sila wala ding upload ang makikinabang sa perang ito. Hindi ko alam. Pero yun ang endgame na alam kong mangyayari. Kaya umiiwas ako sa injustice na yan. Kung hindi po ninyo magbibigay sa akin in a written form ang mga kondisyones na ito mula sa Office of the President, mula sa Office of the SOJ, mula sa Office of the PNP and the NBI and the CIDG, hindi po niyo makikita ang pagmumukha ko. Kung ako, imamanhunt ninyo tulad ng sinasabi ninyo na para bang ako'y talagang kriminal. Hindi naman ako drug lord. Hindi ako sumisinghot ng drugs. Hindi ako drug lord. Wala ako dyan.
itong kaso lahat na sinabi sa akin na puro accusation. Akusasyon po lahat yan, gawa-gawa lahat yan. Tapos ginawa na ninyong totoo. You tried me by publicity. Trial by publicity ang style ninyo kasi wala kayong laban sa korupsyon. Yan ang ayoko sa lahat. Kaya alam nyo, sana magkaroon na rin ng batas patungkol dyan. Kasi minsan yung Senate hearing o yung sa Congress, hindi man lahat, nagagamit talaga yan by trial by publicity. Sana lang, siguro, alisan ng camera, malalaman natin kung talaga itong mga senador, mga congressman ay magtatrabaho. Kasi balita natin, maraming nag-a-absent dyan. Tingnan natin kung wala bang camera. Kasi may mga nagsabi pa nga sa akin o isang senador daw. Kayo humusga kung tama. Laging gustong maaga. At siyang unang magtatanong. Tapos lipat sa kabilang komite, magtatanong ulit. Anong ibig sabihin? Kung totoo yun, di umano, di pag grandstanding lang, alisan mo ng camera, tingnan ko kung magagaganyan yung mga yan. Kasi alam mo, kawawa ang mga rito. Iniimbestigahan, nagiging trial by publicity. Hindi kayo patas makilaban. Ito naman bayarang media, pagkakasinwalingan, pagkakasiraan, nandun kayong lahat. Pero yung rally namin, kahit isa, wala kayong kinover. Pagka mabuti, wala kayong kinocover. Lahat ng binabalita niyo sa akin, puro masama. Yan yung sinasabi natin. Dati pa, even during, after lang nung rally, ang mainstream, asan kayo? Hindi nyo kino-cover yung rally. Diyan sa Liwasang Bonifacio. Tapos, ngayong merong di umanong kahihiyan na mangyayari kay Pastor Kibuloy dahil pinupuntahan na siya ng mga NBI at police dyan sa Kingdom, pilit kayo nagko-cover. Nagko-cover kayo. Yung iba pa sa inyo sasabihin, kinokontak pa si Pastor Kibuloy pero wala pa siyang statement na binibigay. Kung hindi ka ba naman ob-ob? Dapat, gusto nyo malaman ang loobin ni Pastor Kibuloy, nagpunta kayo sa Liwasang Bonifacio at kinover nyo rin. Ang problema, hindi nyo pinipick up yung mga dapat pick upin. Yung balita na dapat ay patas sa kaliwa at sa kanan, sa taas, sa baba. Kino-cover nyo lahat. Pinipick up nyo lahat. Ang pinipick up lang nyo yung kasamaan Yung pagpunta dyan. Pero yung rally, hindi nyo pinick up. Di ano kayo? Bias. Bias media kayo. Make sure kung pipick upin nyo yung mga kasamaan ng isang tao, kunin nyo naman yung side nila. Hindi yung kung kailang may warrant, saka nyo kukuhan. Isang kilong bobo ba kayo? Alam nyo nga hindi mahanap na tapos saka kayo kukuha ng side. Dapat before pa, kuhanan nyo na ng side. Ang tagal nyo ng media, hindi nyo alam yun? Kaya minsan nakakaano rin itong mga media na ito Nakakatakot po. Buti na lang may social media. Kung hindi, presidente sila hanggang 20 years na naman. O Prime Minister si Tambaluslos. Masasama din kayo, bayaran kayo ang tawag ko. Sorry media, kasi may media rin kami ang SMNI. Hindi nyo mabili yan ngayon, ginugurgur ninyo dahil hindi nyo mabili. Ngayon, maliban kung bigyan ninyo ako ng Ito. Bigyan ko lang ng komentaryo yung sinabi ni Pastor ni Kibuloy. Binibili sila pero hindi mabili. Kaya ginaganito. Actually, nabanggit na po yan sa amin doon. No? Ngayon, kayo humusga kung totoo yung sinasabi ni Pastor o nagsisinungaling siya. Pero tindaan natin, ang Rappler na dating kritiko, walang problema ngayon. Yung ibang media na dating kritiko ni BBM, walang problema ngayon. Hindi ko sinasabing nabili sila. I'm just giving you the facts. Kayo na po ang humusga.
At sabi, di umano, according to Pastor Kibuloy, binibili sila. Pero hindi nagpabili. So ang gawain kasi ngayon, bibilihin ka, pag nagbili ka, good kayo. Shut up your mouth. Pag hindi ka nagpabili, eto kalalabasan mo. Ngayon, eto tanong ko sa inyo. Kayo humusga. Legit ba yung sinasabi ni Pastor Kibuloy o sinungaling siya? Pati sa manunood ng replay, kayo sumagot. Kasi alam nyo naman, kung sino ang tahimik, sino ang maingay, sino ang ginigipit, sino ang kinakasuhan, etc., etc. Matatanda na kayo. Pinapakita yung dalawang anggulo. Alam mo, bilib pa nga ako sa dati, sa SMNI. Bakit? Meron silang banat sa administrasyon, pero may puri sila. Parehas. Kung hindi ako nagkakamali, until now, meron eh. Diba? Balance. Garantiya na hindi mangingialam ang mga puti. O sabi ni Noel Matinos, SMNI lang ang hindi. Tumatawag kay Marcos na anak ng diktador. Ewan ko kasi makikita ko minsan. Ako nga minsan naguguluhan sa SMNI, di ba? May tira sila tsaka may puri. Pero pag inisip mo, tama lang yun eh. Balita mo lahat. Bahala ang tao humusga. Kaya may problema ako doon sa hindi naman kino-cover nung naglalabas ng hinaing ang SMNI, hindi naglalabas ng hinaing ang KOJC. Paghuhulihin na, andyan kayo. Saka nyo kukunin yung side nila. Ginagawa nyong tanga mga tao eh. FBI, CIA o sino pa man sa kanila. Haharapin ko ang kasong yan. Simple po ang mga kasong yan. Lalo na puro mga sinungaling ang kaharap namin. Dokumento po ang nasa aming mga kamay. Bakit hindi ko haharapin? Umiiwas po ako dahil ang playbook ninyo, alam ko, ang katapusan is extraordinary rendition. Mapasakamay ako ng mga puti, magiging klaro recto number 2 ako. Ito hindi po sa pagmamalaki Kahit naman kami banateros eh. Di ba? Binabanata namin. Nakikita nyo na, naririnig nyo naman. Pero pinupuri din namin. Kaya nga minsan napagbibintangan kami na bayad ng administrasyon. Pero yung mga trolls sa administrasyon, tinitira kami. Hindi nga namin malaman eh. Bakit? Balance po. Nagbakasyon nga lang si Banat Bay ng Japan, sinabi na bayaran na ng administrasyon, di nagbalita. Nung tinira niya, galit. Ang problema eh, pag tinira mo, galit yung mga trolls nila. Pag pinuri mo, galit yung mga kasi sa amin, ganyan po dapat. Diba? Balance naman po kami, hindi naman kami bias. Siguro naiintindihan nyo, pinupuri din naman namin. Bihira nga lang. Bakit? Bihira lang talaga maganda eh. Anong gagawin namin? Magsisinungaling. Si Tambaluslos, ang hirap talaga purihin. Sinubukan ko na. Wala akong mahanap eh. Trinay ko yun. Pinuri ko siya ata 1 time o 2 times. Ang hirap. Ang hirap. Pero sinusubukan pa rin namin. Lahat po sinusubukan namin. Ultimo nga si SOJ, pinuri ko pa nga yan eh. Sabi ko, wag niyong tirahin tungkol dun sa sakit niya. Yung sakit niya, bahala ang Diyos dyan, hindi natin problema yan. Di ba? Binabalance namin. Nagkakataon lang na nagbumuka kaming galit sa administrasyon kasi maraming banat. Mas maraming banat. Talaga namang mas marami kayong marami kasi kayong kapautot eh. Talagang ang daming kapalpakan. Matay ako sa kanilang kamay, i-announce sa buong sanlibutan, heart attack ang ikinamatay ko. Pero patay na ako. Yan ang endgame ng playbook na ito. At hindi ninyo yan pwedeng ipagkaila. Maliban kung ibigay ninyo sa akin ang garantiyang aking hinahanap, hindi po ninyo ako makikita. Sige, i-manhunt ninyo ako. Ako'y tatayo na hindi magpapasakop sa injustice.
Ako'y hindi magpapasakop sa tyrannical rule. Ako'y hindi magpapasakop sa oppression and suppression of my rights. Pagka ako'y binaril ninyo, papatay ninyo, mabuti pang ako ay mamatay sa kamay ng mga Pilipino, dito sa aking bansa, tutulo ang aking dugo, kaysa ako ay mamatay sa kamay ng mga puti na nasa ibayong dagat, nasa kanilang bansa o sa ibang bansa ako dadalhin. Hindi po ako papayag sa ganun. Kung imamanhunt ninyo ako, kayo mga CIDG, kayo mga NBI, kayo mga kapulisan, yan ang senaryong haharapin ninyo. Magiging martir akong tulad ni Rizal. Magiging martir akong tulad ni Bonifacio. Pero tatayo ako sa aking kinatatayuan. Kung kayo, mga oppressor ko ngayon, ay hindi na mga banyaga, ginagamit kayo ng mga banyaga, nagkasabwatan kayo para sa aking harapan, banyaga pa rin kayo. Tatayo ako laban sa inyong oppression, sa inyong suppression of my constitutional right, justice ng gobyernong ito. Mabuti pa, uulitin ko, mamatay ako, tutulo ang dugo ko sa sarili kong bansa na nakatayo ako sa sarili kong paa na hindi ko ipinagbili ang honor ko at ang honor ng aking pagtayo bilang isang tunay na pastor, bilang isang tunay na mamamayan na hindi nagpapasakop sa panlilinlang, panggigipit, pangingikil at sa pagsisinungaling. Ako po ay lalaban sa mga kasinungalingan na ganyan. Ako po, pag nahuli ninyo, hindi ako magpapahuli ng buhay. Barilin na lang ninyo ako. Kung ako'y huhulihin ninyo, hindi ninyo ko mahuhuli ng buhay maliban kung ibigay ninyo ang garantiyang hinihiling ko sa inyo. Sasabihin kong muli, simple mga kasong ito, kahit sa Amerika, simpleng mga kaso kasi puro kasinungalingan. Haharapin namin lahat. Basta dito sa Pilipinas, wag lang mangingialam ang bansang puti. Yung mga puting yan, wag lang mangingialam sapagkat nagkasabuatan na ang rehimeng Marcos at ang mga puting yan na naririto na hawak na ang liig ng ating bansa. Yan po ang endgame nila at ito rin ang endgame ko. Kung ang endgame nila, bawian ako ng buhay sa kanilang kamay, hindi ako papayag. Kung ang endgame nila ganun, hindi ako papayag. Ang endgame ko, mamamatay ako sa kamay ng mga Pilipino, okay. At alam nyo, yung sinasabi ni Pastor Kibuloy dito, naiiyak-iyak na siya, no? At barili na lang daw siya. Hindi siya papahuli ng buhay. Barili na lang siya unless ibigay yung kanyang kondisyon na hindi mangingialam ang Amerika, which is dapat lang naman. Na walang rendisyong mangyayari at hindi mangingialam ang mga puti. Kahit naman sino, dapat ganun naman talaga ang maiisip. Kaya may punto po rito si Pastor Kibuloy. Pero alam nyo po, sa aking opinion, we are just one blood away sa pagsabog ng puso ng taong bayan. One blood away. Nadidilig sa lupa, maghihimagsik ang puso ng taong bayan. Sumasabog na po ang puso ng taong bayan. At sa aking opinyon, patuloy itong sasabog until magsalita po si BP Sara. Or, kasi ako, lagi ko sinasabi sa inyo, depende po yan kay BP Sara. Or, may dugong dadanak sa lupa. Parang nangyari kay Ninoy Aquino. Nung dumanak ang dugo sa airport, hindi man agad-agad sumabog na ang puso ng mga Pilipino kahit na alam nila walang kakayanan maging leader yung kanilang ipapalit, okay na sa kanila. Kasi ang sigawan before, anyone but Marcos.
Anyone but Marcos. Yan ang sigaw dati. Kahit na walang kapasidad, alam ng taong bayan yung ipapalit dahil naghihimagsik na ang damdamin ng bawat Pilipino. And ang naging trigger ditong malaki, yung dugong kumalat sa airport. Sana, kung meron paraan ang administrasyong maayos ito, nang walang dadanak na dugo sa lupa, ayusin na. Ano bang choice nyo? Written, na pipirmahan nyo lang? Or magpapabaril na lang siya? Pirma o dugo? Kayo magdesisyon. Pwede namang tapusin ito eh. Gaya ng problema natin sa China, pwede namang daanin yan sa maayos na usapan. Bakit lagi nating nagiging usapin niyang gera? Tinitrigger natin ng barilan dyan. Kung merong iba pang paraan na pwede namang gawin, please be creative para magawa nyo ng mas maayos. At dito, hindi nyo na kailangan maging creative. You have two choices. Pipirma o dugo. Wala po sa amin ang desisyon. Wala po sa amin ang capacity. Kayo ang pinapipirma, kayo ang may karapatan, kayo ang may kakayanan, pumili. Pirma o dugo. I hope pipili kayo ng tama. Kasi ready na siya magpabaril. It's up to you. Kayo may kapangyarihan eh. Kami, nagtatanong at nagpapaalala lang. Nakatayo ako sa aking sariling prinsipyo, values, hindi ko pinagbili. Bansang kaharian. Tandaan po ninyo, ako'y mamamatay with honor. Tatayo ako para sa mga ginipit, kinunan ng katarungan, kinunan ng hustisya sa bansang ito. Dito tutulo ang aking dugo. Dito ako mamamatay. Bahala na. Basta Pilipino ang papatay sa akin, okay sa akin yun. Yun lang man po. Alam mo, talaga mangyak-yak dito si Pastor Kibuloy, no? I don't want to sound religion. Hindi natin pag-uusapan ng religion dito. Pero mas importante pa rin. If you have a choice, mas importante pa rin ang buhay kaysa pirma. Sabi ko nga, kadalasan, binabanggit ko rito, nagpapalit eh. Kaya tayong mga vloggers, tayong nasa media, tayong nanditong mga politiko, kayong mga nasa politika, wag nating, kasi yung ahensya, halimbawa ng gobyerno, palit-palit lang naman yan eh. 6 na taon, 3 taon, nagpapalit ang liderato. Sa mga vloggers, ganun nagpapalit din yan. Pero yung credibility mo, yung karakter mo, ando doon. Huwag mo ilaglag yung karakter mo dahil sa nakaupo o hindi sa hindi nakaupo. Temporary lang yan. Temporal lahat po yan. Paano paglipas ng panahon? Paano yung dating makasara na ngayon ay binababoy si Sara at umupo si Sara? Sisip-sip na naman kayo kay Sara. Anong punto po? Tayo nyo yung karakter nyo. Kahit sinong nakaupo, kung ano yung tama, doon kayo sa tama. Bakit? Temporary lahat yan eh. Huwag nating isipin yung temporary. Kaya ako naiyak ko sinasabi ni Pastor, handa na siyang mamatay. Alam nyo kung bakit? Well, this is my opinion. Huwag po kayo magagalit. Ha? Kahit ako eh. I am looking forward someday. Ako na makakasama ko yung mami ko,
eternity, makakasama ko yung anak ko, walang sickness, walang problema. Kasi temporary lang dito eh. Tatandaan natin may eternity. Huwag tayong sumugal lahat dito. 'Di ba, how sweet it is that you will spend your eternity with Jesus, with God. Kasama mo ang iyong nanay, iyong tatay, kapatid, anak. I'm looking forward to it. No? So, wag natin isugal lahat dito. I don't want to sound religious. Hindi ko rin sinasabing mabait ako. And actually, makasalanan ako eh. Kaya nga, tinatry ko makabawi. No? But I'm sure I'll go to heaven not because I'm good, but because of Jesus. So, hindi to dito. Huwag tayo dito. Huwag yung temporary. Pag tama, tayuan natin. If we have a choice, tama natin. Tigil na natin tong pagdanak ng dugo. Magising na po tayo mga Pilipino.